Nagising ako sa tunog ng alarm clock na paulit-ulit kong inisnooze. 5:00 pa lang ng umaga, pero kailangan ko nang bumangon. Sa bawat tiktak ng orasan, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong ginising ng alarm na yan. Pero sa tuwing magigising ako, hindi para sa sarili ko, para lagi sa kanya. Pagkababa ko sa kama, dumiretso ako sa kusina. Binuksan ko ang gas stove, hinugasan ang mga gulay at inihanda ang kanyang almusal. Sinigang na baboy ang paborito niya, kaya kahit na maaga pa, sinigurado kong maayos ang lasa nito. Hindi ako chef, pero bawat putaheng niluluto ko ay may halong pagmamahal. Habang nilalagyan ko ng asin ang sabaw, napangiti ako ng bahagya. Isa na naman itong araw na sisiguraduhin kong magaan ang kanyang umaga. Pagkatapos kong maghanda ng almusal, tinungo ko ang kanyang kwarto. Maingat kong binuksan ang pinto. Baka magising siya sa ingay. Nakita ko siya. Mahimbing pa rin ang tulog. Ang mukha niya, parang walang problema. Walang iniintindi. Para bang ako ang sumalo ng lahat ng bigat para siya makatulog ng ganito kahimbing. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Dahan-dahan ko siyang nyugyog. Gising na. May klase ka pa. Sabi ko, mahina pero may lambing. Hindi siya kumilos agad. Tulad ng dati, kailangan kong ulitin ang paggising sa kanya. Sa wakas, dumilat din ang kanyang mga mata. Nakatingin siya sa akin na parang wala siyang pakialam. Hindi ko na yung pinansin. Ang mahalaga, bumangon siya. Habang kumakain siya ng sinigang, ako naman ang nag-aayos ng gamit niya. Nakaayos na ang bag niya, mga notebook, libro, at laptop na ginagamit niya sa unibersidad. Ako rin ang naglalaban ng uniforme niya, kaya sigurado akong malinis ang suot niya. Napansin kong halos hindi siya kumakausap habang kumakain. Nakayuko lang, abala sa pag-scroll sa telepono niya. Okay ba ang luto ko? Tanong ko, umaasa ng kahit kaunting papuri. Sagot niya. Sabay tingin sa akin, walang emosyon, walang kahit ano. Parang sagot lang para hindi ako magtanong pa. Sa loob-loob ko, nasaktan ako, pero ngumiti pa rin ako. Ayaw kong ipakita sa kanya na may bumabagabag sa akin. Pagkaalis niya, naglinis ako ng mesa. Tinanggal ko ang mga mumo, hinugasan ang mga pinggan, at itinabi ang natirang pagkain. Pagkatapos, nagpunta ako sa kwarto niya para ayusin ang kama. Gusto ko. Pag-uwi niya, maayos ang lahat. Ang kwarto niya, ang pagkain niya, pati na ang mga problema niya, lahat gusto kong ako ang sumalo. Gabi na nang umuwi siya. Pagod siya, halata sa bagsak ng balikat niya. Kamusta ang klase? Tanong ko. Nagbabaka sakaling makipag-usap siya sa akin. Pero ang sagot niya, okay lang. Wala nang dagdag. Dumiretso siya sa kwarto niya at isinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo sa sala. Ang mga tanong ko, hindi nasagot. Minsan iniisip ko kung paano naging ganito ang buhay ko. Para bang siya na lang ang sentro ng lahat. Ginagawa ko ang lahat para sa kanya, pero parang wala siyang nakikita. Hindi ko na maalala kung kailan niya ako huling pinasalamatan. Hindi ko rin maalala kung kailan niya ako huling niyakap. Ang pakiramdam ko, para akong anino sa buhay niya. Naroon pero hindi pinapansin. Lumipas ang mga araw, pero pareho pa rin ang takbo ng buhay namin. Gigising ako ng maaga, magluluto, gigisingin siya, mag-aayos ng gamit niya. Uuwi siya, magtatago sa kwarto, magpapahinga. Ako, maghihintay sa sala. Umaasa na kahit minsan, may sasabihin siya sa akin, pero wala. Wala siyang sinasabi. Isang gabi, naisipan kong magluto ng espesyal. Adobong manok, isa sa mga paborito niya. Ginawa ko ang lahat para perfect ang lasa. Nilagyan ko ng tamang dami ng suka at toyo at sinigurado kong malambot ang manok. Naghintay ako sa sala, excited na makita ang reaksyon niya. Pagdating niya, may dala siyang isang bouquet ng bulaklak. Napahinto ako. Hindi ko alam kung para sa akin ba yon. Napatingin siya sa akin, pero hindi niya ako nginitian. Dumiretso siya sa kwarto. Sumunod ako. Dala ang adobo. Para kanino ang bulaklak?
Tanong ko, pilit na pinipigilan ang kaba. Ngumiti siya, pero hindi sa akin. Para kay Ana, anniversary namin bukas. Biglang tumigil ang mundo ko. Para bang hindi ko na marinig ang kahit anong tunog. Ang adobong nasa tray, hindi ko na alam kung paano ko hawak. Nakatingin lang ako sa kanya, umaasa na may dagdag siya. Pero wala. Tumalikod siya. Iniwan akong nakatayo sa pintuan. Ana, hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko alam kung kailan siya dumating sa buhay niya. Pero ang alam ko, sa loob ng maraming taon, ako ang nandito. Ako ang gumising sa kanya araw-araw. Ako ang nagluto ng mga paborito niyang pagkain. Ako ang sumalo ng lahat ng hirap para magaan ang buhay niya. Pero sa huli, sa iba siya nagpasalamat. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ko. Dahan-dahan akong bumalik sa kusina, itinabi ang adobong manok at naupo sa mesa. Nagtanong ako sa sarili ko, paano nangyari ito? Paano naging ganito? Sa bawat segundo, nararamdaman ko ang bigat ng tanong na walang sagot. Habang nakaupo ako roon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Naririnig ko ang boses niya mula sa kwarto. Masaya, tumatawa. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino ang kausap niya. Ana, kinabukasan, nagising ulit ako ng maaga. Tulad ng dati, tahimik akong bumangon, nagpunta sa kusina at nagsimula ng magluto. Hindi ko alam kung paano ko nagagawa ang lahat ng ito araw-araw. Ang paulit-ulit na pag-aalaga, ang walang kapantay na obligasyon. Pero sabi nila, kung mahal mo ang isang tao, handa kang magsakripisyo. Kaya ito ako, hinuhubog ang araw niya bago pa man siya magising. Habang hinahalo ko ang sinangag, naririnig ko ang kaluskos ng mga paa niya sa hagdan. Palaging ganoon. Eksaktong oras. Alam kong gigising siya at makikita ang nakahain sa mesa. Mainit na kape, prutas, at kung anumang paborito niyang ulam. Napansin ko na rin ang pagkalalim ng mga mata ko sa salamin sa kusina. Kulang na kulang ang tulog ko, pero hindi ko yun iniinda. Ang mahalaga, maayos ang umaga niya. Pagbaba niya, may pasalubong siyang tamis ng ngiti, pero mabilis din itong napapalitan ng pag-aapura. Salamat ha, sabi niya habang kumukuha ng isang plato. Sa totoo lang, parang wala na ring bigat ang salitang yun sa tenga ko. Salamat? Sanay na ako. Paulit-ulit tulad ng pag-ikot ng mundo. Kahit minsan, gusto kong marinig ang ibang klase ng pasasalamat. Yung mas malalim, mas damang-dama. Pero hindi ko siya masisisi. Siguro, para sa kanya, normal lang ang lahat ng ginagawa ko. Pagkatapos niyang kumain, nagmadali na siyang umalis. Ako naman, nagpatuloy sa pag-aasikaso sa bahay. Nilinis ang pinagkainan, hinugasan ang mga plato, at tiniklop ang mga damit na hindi niya naiayos kagabi. Lagi ko nang tinatanggap ang ganitong takbo ng araw. Ako ang taga-salo, ang tagapag-ayos, ang tagapagbigay. Hindi ko alam kung may hangganan ba ang ganitong klaseng pagmamahal. Pero sa loob-loob ko, umaasa akong mayroon. Pagdating ng hapon, umuwi siya na masaya. Kitang-kita sa mukha niya ang kasiyahan, pero hindi ko alam kung bakit. May sorpresa ako, sabi niya habang inilalapag ang bag niya sa sofa. Napangiti ako. Sa wakas, naisip ko, baka ito na ang pagkakataon, baka ngayon, maramdaman ko naman ang halaga ko. Anong sorpresa? Tanong ko. Pilit na pinipigil ang kaba. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa bag. Sa unang tingin, akala ko regalo iyon para sa akin. Pero nang buksan niya ang kahon, isang simpleng kwintas ang lumitaw. Maganda, makinang, perpekto. Ang problema, hindi iyon para sa akin. Para kay Mia, sabi niya, sabay ngiti. Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Si Mia, ang kaibigan niyang palaging naririyan, palaging nasa usapan. Hindi ko alam kung anong meron sa kanilang dalawa, pero nararamdaman kong may kakaiba. Tinulungan niya ako sa thesis ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ako nakapasa. Parang tumusok sa puso ko ang bawat salita niya. Mia,
Siya ang pinasalamatan. Siya ang binigyan ng kwintas. Siya ang dahilan ng nangiti niya. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Gusto kong itanong, at ako? Ako na gumising sa'yo araw-araw, nagluto, nag-asikaso, nagbigay ng lahat. Wala bang halaga? Pero hindi ko magawa. Hindi ko kayang magsalita. Tumango lang ako. Pilit na pinapakalma ang sarili. Naku, sorry, hindi kita nabigyan ng pasalubong. Sabi niya, tila napansin ang katahimikan ko. Dadalhan na lang kita ng paborito mong cake bukas. Cake? Yun lang. Tumalikod ako. Nagkunwaring abala sa pag-aayos ng kurtina para hindi niya makita ang mga luha kong pilit kong pinipigil. Sa loob-loob ko, sinisigaw ko na ang lahat ng hinanakit. Pero hindi ko magawa. Hindi ko maipakita. Dahil kung ginawa ko, baka masira ang lahat. Habang nag-aayos siya ng mga gamit sa mesa, iniabot niya ang kuwintas kay Mia sa pamamagitan ng video call. Pinanood ko silang nag-usap, nagkulitan, nagpasalamat sa isa't isa. Ang sakit. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung anong silbi ko sa buhay niya. Isa lang ba akong tagapag-alaga? Tagasalo? O talagang wala akong lugar sa puso niya? Pagkatapos ng tawag nila, lumapit siya sa akin. Salamat sa lahat ng ginagawa mo ha. Mahal kita, sabi niya, sabay halik sa pisngi. Pero hindi ko na maramdaman ang init ng salitang yon. Parang napakagaan ng mahal kita sa bibig niya na parang sinasabi lang yon dahil kailangan. Pumasok siya sa kwarto, iniwan akong mag-isa sa sala. Tumitig ako sa mesa, sa mga naiwang baso, sa mga pinggan. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, parang sinusubok ako ng mundo. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pagmamahal ko. Hindi ko alam kung hangganan na ba ito o kung magpapatuloy pa ako. Sa gabing yon, habang nakaupo sa sofa, napaisip ako, hanggang kailan ko kayang tiisin ng ganito? Hanggang kailan ko kayang magbigay ng walang kapalit? Naputol ang pag-iisip ko nang may marinig akong tunog mula sa kwarto. Isang tawag ulit, pero mas malakas ang tawa niya ngayon. Nilapitan ko ang pinto, bahagyang binuksan, at doon ko siya nakita. Hawak ang telepono. Masaya, mas malawak ang ngiti. Pero hindi ako ang dahilan ng ngiting iyon. Ang pangalan ni Mia ang narinig ko ulit, paulit-ulit, palaging nasa kwento. At sa sandaling yon, parang bumagsak ang lahat. Ang hirap gumising ng maaga, lalo na kung halos wala akong tulog sa gabi. Pero para sa kanya, ginagawa ko. 5:00 pa lang, nakatayo na ako sa kusina, nagpiprito ng itlog, nagluluto ng sinangag, hinahanda ang baon niya para sa eskwela. Araw-araw iyon, walang mintis, kahit masakit ang katawan ko, kahit pakiramdam ko hindi na ako tao, kundi isang makina. Pagkatapos magluto, didiretso ako sa kwarto niya. Tatawagin ko siya ng mahinahon, gising na, malilate ka na. Pero hindi siya kikilos. Kailangan pang paulit-ulit, minsan ay sasabayan ko ng paghaplos sa braso niya o pagkalabit sa paa. Sa wakas, magigising siya, pero laging may reklamo, masakit daw ulo niya, malamig pa, o kaya'y kulang ang tulog. Hindi ko na kinokontra. Wala akong karapatang magalit. Trabaho ko lang ang siguruhing maayos ang umaga niya. Habang kumakain siya, nagmamadali akong magligpit sa kusina. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako naupo ng matiwasay para kumain. Sa tuwing titingnan ko siya, naroon ang laging tanong sa isip ko. Napapansin niya ba ang lahat ng ito? Naiintindihan ba niya kung gaano ko siya inaasikaso? O para sa kanya, normal lang ito. Isang bagay na dapat kong gawin dahil nariyan ako? Pagkatapos niyang kumain, ako pa ang maghahanda ng bag niya. Titiyakin kong kumpleto ang mga gamit. Libro, notebook, ballpen, payong kung sakaling umulan. Kapag handa na ang lahat, pipilitin kong mangumiti kahit pagod na ako. Ingat ka sa eskwela, sasabihin ko. Hindi niya ako lilingunin. Maglalakad lang siya palabas ng pinto. Ganito ang paulit-ulit na eksena sa buhay ko. Walang pagbabago. Walang salamat. Walang ang galing mo talaga. Walang kahit ano.
Pero ang mas masakit, hindi lang ito tungkol sa umaga. Sa buong araw, ako ang tagasalo ng lahat ng responsibilidad. Ako ang maglilinis ng bahay, maglalaba, maghuhugas ng pinggan, magbabayad ng mga bills. Ako rin ang magpaplano sa lahat ng kailangan para sa kinabukasan niya. Hindi niya alam kung gaano kahirap ang lahat ng ito, kung gaano kabigat ang responsibilidad na nasa balikat ko. Hindi ko sinasabi sa kanya. Baka sabihin niyang pabigat ako o masyado akong madrama. Pero may mga gabing tahimik akong umiiyak, hindi ko mapigilan. Sa bawat pagpatak ng luha ko, nararamdaman ko ang bigat ng kawalan. Ang kawalan ng pasasalamat. Ang kawalan ng kahit maliit na pagkilala sa ginagawa ko para sa kanya. Hindi ko alam kung paano pa magpapatuloy. Isang araw, dumating ang panahon na halos bumigay na ako. Pagod na pagod ako. Magulo ang isip ko. Pero kahit ganon, ginawa ko pa rin ang lahat para sa kanya. Pinagluto ko siya, ginising ng maayos, hinanda ang mga kailangan niya. Pero habang papalabas siya ng pinto, nakita ko siyang nakangiti. Isang ngiti na hindi niya kailanman ibinigay sa akin. Nakatingin siya sa telepono niya, nagte-text. "Sino yan?" tanong ko. Pilit na hinahabol ang malambing na tono. Hindi siya sumagot. Lumabas siya ng bahay na parang wala akong sinabi. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga. Hindi ko alam kung bakit. Ramdam ko lang na may kakaiba. Habang nagluluto, napansin kong may mga mumunting pagbabago sa kanya. Mas maingat siyang mag-ayos ng sarili. Mas matagal siyang tumitig sa salamin. Palaging nakangiti habang nagte-text. Hindi ko siya kinumpronta. Hindi ko alam kung karapat-dapat akong magtanong. Hanggang sa isang gabi, naabutan ko siyang may kausap sa telepono. Hindi niya alam na naroon ako. Narinig ko ang malambing niyang boses. "Salamat ha, ang bait mo talaga. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko na kailangang marinig ang buong usapan. Alam ko na. Sa lahat ng ginawa ko para sa kanya, sa bawat sakripisyo, sa bawat pagod, hindi ako ang taong pinasasalamatan niya. Bigla akong napagtanto. Hindi ako ang mahalaga. Hindi ako ang iniisip niya. Hindi ako ang nagbibigay ng saya sa kanya. Isa lang akong tagasalo, isang tagapagligtas na hindi niya nakikita. Habang pinupunan ko ang mga pangangailangan niya, may ibang taong nakapagbigay ng bagay na hindi ko kaya. Ang bagay na mas mahalaga sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko tinapos ang gabing yon. Hindi ko alam kung paano ako nagpatuloy sa mga susunod na araw. Pero isang umaga, habang nag-aayos ako ng almusal, naramdaman kong may bumalot sa dibdib ko. Hindi na ito ang dating sakit na dulot ng pagod. Hindi na ito ang pangkaraniwang lungkot. Isang matinding damdamin na parang sumabog sa loob ko. Pagpasok niya sa kusina, nakatingin siya sa telepono niya, nakangiti pa rin. Tumayo ako sa harapan niya, hinawakan ng mesa at nagtanong, "Sino siya?" Tiningnan niya ako nagulat sa tanong, pero hindi nagsalita. Sa unang pagkakataon, hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Sino ang nagpapasaya sa'yo? Sino ang pinapasalamatan mo habang hindi mo ako nakikita kahit nandito ako sa harap mo? Tila nawala ang nangiti niya, pero bago pa siya makapagsalita, bumukas ang telepono niya. May tumawag, at nang makita ko ang pangalan na lumitaw sa screen, alam ko na. Pag-uwi ko mula sa trabaho, na parang hinigop lahat ng lakas ko, sa maghapong pagod, sinalubong ako ng tahimik na bahay. Nakabukas ang ilaw sa kusina, pero walang tunog ng telebisyon, walang tunog ng tao. Ang unang bumungad ay ang malamig na hangin mula sa bintanang hindi ko sinara kaninang umaga. Ang pangalawa ay ang mesa, malinis, walang bakas ng kahit anong pagkain o tao. Siya, si Marco, ang unang pumasok sa isip ko. Asan siya? Tumawag ba? Nag-text ba? Hinanap ko ang cellphone ko sa bag at sa sobrang pagmamadali, nahulog pa ito sa sahig. Walang mensahe, walang tawag. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang mga alaala ng araw-araw na ginawa ko para sa kanya. Ang paggising ko ng maaga kahit puyat, ang pag-aasikaso sa uniforme niya, ang pagprito ng itlog na gusto niyang malambot ang pula,
Ang paghahanda ng kape na sakto lang ang tamis. Ang pag-aalala kung kumain ba siya sa tanghali. At ang pagbalik ko agad sa bahay para lang tiyaking may mainit na hapunan siya sa gabi. Ang mga gabing nakikita ko siyang nakatulog na sa harap ng laptop, pagod sa pag-aaral. At ako ang mag-ayos ng lahat ng gamit niya. Ang pagbili ko ng mga libro, ang pagbayad ko sa ilang bayarin na hindi na niya naaasikaso. At ang pinakamahalaga, ang tahimik na panalangin ko sa gabi na sana makamit niya ang pangarap niya. Na sana, kahit gaano kahirap, kayanin niya. Kahit madalas, ako ang nagdadala ng lahat ng hirap para lang gumaan ang daan niya. Tumayo ako sa harap ng mesa. Nakatingin lang ako sa kawalan. Hindi ko alam kung bakit parang ang bigat ng dibdib ko. Hindi ako galit. Pero may kung anong kirot na hindi ko maipaliwanag. Parang may piraso sa loob ko na unti-unting nawawala. Narinig kong bumukas ang pinto. Mabilis kong nilingon si Marco na mukhang pagod pero may ngiti sa labi. Hindi ko maintindihan kung bakit ang saya niya ngayong gabi. Dumating ka na pala, sabi niya, na para bang hindi niya napansin ang lungkot sa mga mata ko. Sorry, medyo natagalan ako. May dinner kami kanina kasama si Bianca. Napakunot ang noo ko. Bianca? Tanong ko, pilit na iniisip kung sino ang tinutukoy niya. Alam ko ang pangalan, pero hindi ko agad maikonekta. Yung kaibigan ko sa klase, yung tumulong sa akin sa thesis, siya ang dahilan kung bakit naayos ko lahat ng kailangan ko. Sagot niya, habang binubuksan ng ref para kumuha ng tubig. Bigla akong natigilan. Ang pangalan niya ay parang isang kutsilyong tumarak sa puso ko. Bianca. Ang babaeng minsan niyang nabanggit na matalino, magaling, at mabait. Ang babaeng hindi ko halos nakikita pero naririnig ko sa mga kwento niya. Ang babaeng, sa isang iglap, ay naging bahagi ng mundo niya. Isang mundong hindi ko kailanman naging bahagi. Pinilit kong ngumiti, kahit ramdam ko ang dagok sa puso ko. Ah, mabuti naman pala, sagot ko. Pilit na pinakalma ang tono ko. Ano bang pinag-usapan niyo? Nagpasalamat lang ako. Ang dami niyang ginawa para sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ko natapos ang thesis ko. Habang sinasabi niya ito, nagkaroon ng kakaibang liwanag sa mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi ko na siya kilala. Ah, sabi ko ulit, dahil parang wala nang ibang salita ang lumalabas sa bibig ko. Tumalikod ako. Nagkunwaring may inaayos sa lababo. Pinilit kong pigilan ang mga luha. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ngayon. Pero ang sakit. Ang sakit na parang sinisigaw ng puso ko ang lahat ng tanong na hindi ko masabi. Bakit hindi niya nakita lahat ng ginawa ko para sa kanya? Bakit ang pasasalamat niya ay napunta sa iba? Bakit ang babaeng halos hindi ko kilala ang naging dahilan ng ngiti niya ngayong gabi? Naramdaman ko ang mga hakbang niya papunta sa akin. Tumabi siya sa lababo, uminom ng tubig, tapos tumingin sa akin. Salamat din sa'yo, sabi niya, pero walang bigat. Parang sinabi niya lang dahil alam niyang dapat. Oo naman, sagot ko. Pilit na nilalabanan ang kirot sa dibdib ko. Lagi naman kitang sinusuportahan, di ba? Tumango siya, pero hindi ko nakita ang parehong liwanag na nasa mga mata niya kanina. Hindi ko alam kung paano ko napigil ang sarili ko. Gusto kong magtanong. Gusto kong sigaw-sigawan siya. Pero sa halip, nanatili akong tahimik. Naghugas ako ng plato, nag-ayos ng mesa. Pinilit kong ilihis ang sarili ko sa emosyon na sumasabog sa loob. Hanggang sa makita ko ang isang papel na nakapatong sa mesa. Sinilip ko ito habang siya naman ay naglalakad papunta sa kwarto. Ito ang certificate ng pagkumpleto niya sa thesis defense. Ang pangalan niya, nakasulat sa gitna na parang isang tropeyo. Pero sa ilalim ng pangalan niya, may nakalagay na Special Thanks to Bianca S. Tinitigan ko ang papel na yon ng matagal hanggang sa maramdaman ko ang mga luha na hindi ko na kayang pigilan. Sa bawat umaga, ang tunog ng alarm clock ay hindi na kailangan para magising ako. Ang katawan ko, tila isang makina, ay alam na ang oras.
Bago pa man sumikat ang araw, bumangon na ako. Pinatay ko ang maliit na lampara sa gilid ng kama at dahan-dahang tinungo ang kusina. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang lamig ng sahig, ngunit sanay na ako. Ang mga kamay ko ay automatikong gumalaw, binuksan ang kalan, hinugasan ang mga sangkap at inihanda ang pagkain. Para sa kanya, gaya ng araw-araw, siya ang dahilan kung bakit hindi ko iniinda ang pagod. Sa bawat sandaling iniabot ko ang pinggan sa kanya, may ngiti sa labi ko. Hindi ko alam kung napansin niya, pero sa tuwing kinakain niya ang inihanda ko, pakiramdam ko ay sapat na ang mundo. Kahit hindi niya sabihin, alam kong kailangan niya ako. At kahit kailan, hindi ko siya pinabayaan. Pagkatapos ng almusal, pinapalitan ko ang tubig ng kanyang bote, itinatabi ang mga libro sa kanyang bag, at sinisiguradong maayos ang kanyang uniforme. Huwag mong kalimutang mag-aral ng mabuti, ha? Palagi kong paalala habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. Tanging tango ang sagot niya, minsan ay may kasamang bahagyang nangiti. Ang mga simpleng sagot niya ang nagsilbing gasolina sa makina ng puso ko. Kahit gaano kasimple, sapat na yon para sa akin. Sa tuwing lalabas siya ng pinto, tumatayo ako sa may bintana. Pinapanood siyang maglakad, papalayo. Minsan, naiisip ko kung nararamdaman niya ang bigat ng lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Pero hindi naman yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang tagumpay niya, ang kinabukasan niya. Minsan, iniisip ko rin kung kailan niya ako mapapansin. Hindi bilang tagaluto, tagalaba, o tagaayos ng buhay niya, kundi bilang taong nandito, taong nagmamahal. Sa araw-araw na ganito, palaging may oras para sa pag-aayos sa bahay, sa pag-alaga sa sarili. Pero mas madalas, inuuna ko ang mga pangangailangan niya kaysa sa akin. Ang mga gamit ko, luma na. Ang sapatos ko, may punit na. Pero ang kanya, bago. Hindi ko iniinda ang gastos. Para sa kanya, lahat ay sulit. Ang gabi ay palaging may parehong ritual. Pinapalitan ko ang bedsheet sa kama niya. Sinisiguradong may sapat na tubig sa baso sa tabi ng kanyang lampara at inaayos ang kanyang unan. Kung minsan, kapag dumadating siya ng pagod, dinig ko ang buntong hininga niya. Tatanungin ko kung gusto niya ng masahe, pero palaging okay lang ako ang sagot niya. Kahit ganon, hindi ko siya iniiwan. Inaabutan ko pa rin siya ng tsaa. Sinisiguradong komportable siya at nagtataka sa sarili kung bakit napakagaan niya sa akin kahit ang mundo ko ay tila bumibigat. Isang gabi, dumating siya ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Hindi niya ako tinawag. Narinig ko ang pagbukas ng pinto, ang pagbagsak ng bag niya sa sahig. Tahimik akong lumapit sa sala. Nagtataka kung bakit hindi siya nagsalita. Nakita ko siya, nakaupo sa sofa, hawak ang isang sobre. Ang mga mata niya, malalim ang iniisip. Anong meron? Tanong ko habang nililinisan ng lamesa sa tabi niya. Hindi siya tumingin, hindi siya sumagot. Sa halip, ibinigay niya ang sobre sa akin. Sa loob nito, isang sulat mula sa paaralan. Scholarship grant. Napangiti ako, halos mapatalon sa tuwa. Ang galing mo! Nakamit mo na ang pinangarap mo. Sabi ko, halos hindi maitagong saya sa tono ng boses ko. Pero hindi siya ngumiti. Ang mga mata niya, malungkot. May ibang tao akong gustong pasalamatan. Biglang sabi niya, walang babala. Tumigil ang mundo ko. Ang saya na kanina lang ay parang apoy. Bigla ang nawala. Parang kandila na hinipan ng hangin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang boses na kalmado. Ibinigay ng advisor ko ang lahat ng resources para makamit ko ito. Tinulungan niya akong mag-apply. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Sagot niya, diretso, walang pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon, ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Hindi dahil sa kagaanan, kundi dahil sa bigat ng sakit. Parang may pumipiga sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa rin ng mga oras na yon. Ang mga kamay ko'y nanginginig.
Ang lamesa sa harap ko, tila gustong bumagsak. Ah, ganun ba? Sambit ko. Pilit nang umingiti kahit ramdam kong basag na ako sa loob. Mabuti naman pala. Tumayo siya mula sa sofa, kinuha ang bag niya at pumasok sa kwarto. Naiwan akong nakatayo roon, hawak ang sobre, nakatingin sa pinto na isinara niya. Ang tahimik ng paligid, pero ang utak ko ay puno ng ingay. Paano? Paano niya hindi nakita ang lahat ng ginawa ko para sa kanya? Sa bawat sandali, sa bawat araw, ako ang nandito. Bakit ibang tao ang pinasalamatan niya? Pumunta ako sa kusina, nagbukas ng gripo at hinugasan ang mga kamay ko. Ang tubig, malamig. Ramdam ko ang bawat patak nito sa mga daliri ko. Gusto kong umiyak pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung paano. Ang sakit, napakabigat na parang hindi ko kayang bitbitin. Habang iniisip ko ang lahat, biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Lumabas siya, hawak ang telepono, kausap ang kung sino. Oo ma'am, salamat po ulit. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ito. Sabi niya, masigla, masaya. Hindi niya nakita ako sa likod niya, nakatayo roon, nakikinig. At sa unang pagkakataon naisip ko, paano kung hindi na lang ako ang nandito? Ano kaya ang mararamdaman niya kung bigla akong mawala? Nagising ako ng maaga, tulad ng palaging ginagawa ko. Ang tunog ng alarm clock ay parang martilyong bumabagsak sa dibdib ko. Tumayo ako, kahit mabigat ang katawan ko, at nagsimulang maghanda ng almusal. Sa kusina, ang bawat galaw ko ay pamilyar na. Ang paghiwa ng gulay, ang tunog ng kawali, ang amoy ng sinangag. Naisip ko, ilang beses ko na bang ginawa ito? Hindi ko na mabilang. Para sa kanya, lagi akong narito. Kahit hindi niya hinihingi. Mula sa kwarto, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Mabuti naman at gising ka na. Sabi ko habang hinahalo ang itlog sa kawali. Hindi siya sumagot. Tulad ng dati, dire-diretso siyang umupo sa hapagkainan, kinuha ang telepono, at nagsimulang mag-scroll. Napansin ko ang mga ngiti niya habang nakatingin sa screen, pero hindi ko tinanong kung ano ang dahilan. Alam kong hindi ako ang pinanggalingan ng ngiting iyon. Inihanda ko na ang lahat para sa eskwela mo, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko. Ang mga gamit mo nasa bag na, tapos na rin ang proyekto mo, iyong sinabi mong deadline mamaya. Tumingin siya sa akin sandali, pero walang ekspresyon sa mukha niya. Tumango lang siya bilang reaksyon, saka bumalik sa telepono. Hindi ko na siya pinilit magsalita. Sa totoo lang, nasanay na ako sa ganitong klaseng katahimikan. Matagal na. Minsan iniisip ko, ano kaya ang pakiramdam na makita ang pasasalamat sa mata ng taong mahal mo? Hindi ko pa yata naranasan yon mula sa kanya. Pero kahit ganoon, patuloy akong gumagawa ng lahat para sa kanya. Para bang ang buhay ko ay umiikot sa pag-alalay sa kanya, sa pagbibigay ng lahat ng kailangan niya. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang maging ganito, pero parang hindi ko na rin kayang tumigil. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo na siya. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Malamig ang tono. Tumango lang ako. Nginitian siya kahit alam kong hindi niya yun babalikan. Tinulungan ko siyang buhatin ang bag niya. Inabot sa kanya ang jacket at siniguradong nasa kanya ang lahat ng kailangan. Naisip ko, paano kaya kung isang araw bigla na lang akong tumigil? Paano kung hindi ko na siya gisingin? Hindi ko na siya ipagluto, hindi ko na siya alalahanin. Pero alam kong hindi ko magagawa iyon. Mahal ko siya. At sa kabila ng lahat, umaasa akong isang araw, mapansin niya ako. Pagkatapos niyang umalis, bumalik ako sa kusina. Nilinis ko ang mga kalat, hinugasan ang mga plato. Habang ginagawa ko yon, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko na parang hindi nawawala. Sa bawat pagbanlaw ng tubig sa plato, parang may bumubulong sa isip ko. Hanggang kailan mo gagawin ito? Hanggang kailan mo ibibigay ang sarili mo ng walang kapalit? Nagtagal ako sa bahay habang iniisip ang mga tanong na yon.
Pero sa kabila ng sakit, alam kong hindi ko kayang sumuko. Hindi ko kayang talikuran siya. Siya ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Kahit pakiramdam ko ay wala nang natitira sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Kahit parang wala namang laban para sa akin. Nang mag-uwian na, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Tumayo ako mula sa sofa. Naglakad papunta sa kanya. "Kumusta ang eskwela?" Tanong ko, pilit na nakangiti. Hindi siya sumagot agad, pero may kakaiba sa ekspresyon niya. Para bang may itinatago siya. "Okay lang," sagot niya. Pero napansin ko ang isang bagay. May hawak siyang papel. Malinis, makintab, parang isang sertipiko. "Ano yan?" Tanong ko. Tinuturo ang papel. Hindi siya tumingin sa akin. Sa halip, lumapit siya sa sofa at umupo. Hawak pa rin ang papel na parang ayaw niyang ipakita. Wala lang. Recognition lang sa school." Sagot niya, tila walang pakialam. Pero alam kong hindi iyon basta-basta. Lumapit ako sa kanya, sinubukang tingnan ang papel, at doon ko nakita ang nakasulat, Certificate of Appreciation. "Wow," sabi ko, pilit pinipigilan ang kilig sa boses ko. "Napansin na rin nila ang effort mo. Ang galing, ha?" Pero hindi siya ngumiti sa akin. Sa halip, tumingin siya sa papel at saka binitiwan ang mga salitang hindi ko inasahan. Binanggit ko si Trisha. Siya kasi ang tumulong sa akin sa mga projects, kaya siya yung pinasalamatan ko. Parang nawala ang hangin sa paligid ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Si Trisha? Sino si Trisha? Hindi ko alam kung bakit biglang sumikip ang dibdib ko, kung bakit parang gusto kong sumigaw. Pero hindi ko magawa. Tumayo ako, pilit na nagtatago ng sakit sa mukha ko. Ganun ba? Mabuti naman pala. At least may tumutulong sa'yo. Pero ang totoo, gusto kong sumabog. Gusto kong sabihin sa kanya kung gaano ako nasaktan. Sa lahat ng ginawa ko para sa kanya, sa pag-aalaga, sa pagsuporta, sa sakripisyo. Sa ibang tao siya nagpasalamat. Sa ibang tao niya ibinigay ang pagkilala. At sa akin, wala. Ni isang salita, ni isang tingin, ni isang pasasalamat. Nakita ko ang ngiti niya habang iniisip si Trisha. Ang liwanag ng mukha niya, ang lambot ng mga mata niya. Hindi ko alam kung anong meron sa Trisha na wala ako. Pero sa ngayon, alam kong hindi ko na siya kayang tanungin. Tumalikod ako. Naglakad pabalik sa kusina, kunwari maghuhugas ng plato. Pero sa ilalim ng tunog ng tubig, naramdaman ko ang patak ng luha ko. Sa gabing yon, habang mag-isa ako sa kwarto, iniisip ko ang mga salitang sinabi niya. Si Trisha, hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong bumalot sa puso ko. Hindi lang ito tungkol sa pasasalamat, may mas malalim pa. At sa kabila ng sakit, alam kong kailangan kong malaman kung ano iyon. Nang umuwi siya kagabi, basag ang katahimikan sa bawat yabag niya. Hindi ko alam kung dahil sa bigat ng sapatos niya o bigat ng konsensya, pero hindi ko na rin tinanong. Nakaupo ako sa hapagkainan, hinihintay siyang magbigay ng kahit anong senyales na napansin niya ako. Ang dami kong gustong itanong, ang dami kong gustong ipaalala. Pero ang bibig ko, nilamon ng takot. Ang puso ko, nilunod ng duda. May pagkain sa mesa, sambit ko, pilit pinatatag ang boses ko. Tumango lang siya, walang kibo, walang ngiti. Dumiretso siya sa kwarto, hindi man lang tumingin sa direksyon ko. Hindi ko alam kung mas masakit ang malamig niyang kilos o ang bigat ng kawalang pansin na iniwan niya sa hangin. Habang nililigpit ko ang mga plato, naglaro sa isip ko ang mga alaala namin. Kung paano ko siya itinulak na bumangon tuwing umaga. Kahit pa ako ang mas pagod. Kung paano ko siya pinagluto ng mga paborito niyang ulam. Kahit pa minsan wala akong gana kumain. Kung paano ko pinaglaban ang mga pangarap niya. Kahit pa minsan, parang wala na akong oras para sa sarili ko. Lahat ng iyon, ginawa ko ng walang pag-aalinlangan. Pero ano nga bang napala ko? Pumasok ako sa kwarto namin. Nakahiga siya sa kama, nakatalikod sa akin. Gusto kong magsalita, gusto kong magtanong.
Pero parang may pader sa pagitan namin at unti-unti nararamdaman ko na hindi ko siya kailanman mararating. Kaya ang ginawa ko, naupo ako sa gilid ng kama, katabi niya. Hinawakan ko ang balikat niya, marahan, parang takot akong masaktan. "Pagod ka ba?" tanong ko, kahit alam kong hindi lang pagod ang dahilan ng katahimikan niya. Hindi siya sumagot. Hinayaan lang niya akong magtanong, maghintay, magdusa sa kawalang sagot. "May problema ba?" dagdag ko. Pilit kinakapa ang puso niyang tila napakalayo na. Sa wakas, humarap siya sa akin. Pero ang tingin niya, hindi ko mabasa. Hindi galit, hindi lungkot, hindi rin saya. Blanko, napaka-blanko. Nag-usap kami ni Mia. Sabi niya, biglang binasag ang tahimik na gabi. At sa pagbanggit ng pangalang yon, parang bumagsak ang lahat ng pader na sinikap kong itayo para protektahan ang sarili ko. Si Mia, ang babaeng yon, ang palaging kaibigan lang daw. Pero bakit parang ang bawat salitang galing sa kanya ay palaging may bigat na hindi ko maintindihan? "Anong pinag-usapan niyo?" tanong ko. Pilit pinipigilan ang boses kong manginig. Sa loob-loob ko parang gusto kong sumigaw. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko kaya. "Nagpapasalamat siya," sagot niya. Sabi niya, kung hindi dahil sa suporta ko, hindi niya alam kung paano niya makakamit ang mga pangarap niya. Parang huminto ang mundo ko sa sinabi niya. Suporta? Pangarap? Hindi ba ako ang gumawa ng lahat ng yon para sa kanya? Hindi ba ako ang nagbigay ng oras, ng lakas, ng pagmamahal para maabot niya ang mga pangarap niya? Pero bakit si Mia ang pinasasalamatan niya? Bakit hindi ako? At ako? Tanong ko, hindi na napigilan ng sarili ko. Hindi ba ako ang sumuporta sa'yo? Hindi ba ako ang tumulong sa'yo? Hindi ba ako ang gumising sa'yo tuwing umaga para mag-aral ka? Hindi ba ako ang nagluto ng pagkain mo para hindi ka magutom? Hindi ba ako ang nagbuhos ng lahat ng oras ko para sa'yo? Hindi ba ako? Sa bawat salita, nararamdaman ko ang luha kong unti-unting bumabagsak. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang itago ang sakit. Pero hindi siya nagsalita. Hindi siya nagbigay ng kahit anong sagot. Tumayo siya. Iniwan ako sa kama na parang wala akong halaga. Dumiretso siya sa pintuan at sa huling sandali, lumingon siya sa akin. "Pasensya ka na," sabi niya. Malamig, walang damdamin. Pero hindi ko alam kung kaya ko pa. At doon, sa mismong sandaling yon, naintindihan ko. Hindi ako ang problema. Hindi ako ang kulang. Siya ang hindi marunong magpasalamat. Siya ang hindi marunong kumilala. Siya ang hindi marunong magmahal. Lumabas siya ng kwarto at naiwan akong mag-isa. Pero bago pa man ako tuluyang lamunin ng lungkot, napansin kong may isang papel na nakapatong sa mesa. Nakasulat ang pangalan ko. Mabigat ang tinta. Parang sinadya niyang bigyan ako ng huling piraso ng sagot na hindi niya kayang sabihin ng harapan. Binuksan ko ang papel at habang binabasa ko ang laman, naramdaman kong bumagsak ang buong mundo ko. Mahal ko si Mia. Nang sumapit ang umaga, bumangon ako ng mas maaga kaysa sa dati. Ang tunog ng alarm clock ay tila mas malakas, mas nakakapagpagising, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako bumangon agad. Hindi dahil sa trabaho, hindi dahil sa responsibilidad, kundi dahil may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mabigat na ulap na bumabalot sa dibdib ko. Habang nagluluto ako ng almusal, ang amoy ng sinangag at pritong itlog ay hindi nakapagpasigla sa akin, gaya ng dati. Binuksan ko ang bintana sa kusina at ang malamig na hangin ay pumasok sa loob ng bahay. Ngunit kahit na presko ang simoy, hindi nito naalis ang bigat sa puso ko. Sinilip ko siya sa kwarto, natutulog pa rin, balot ng kumot, ang mukha niya'y payapa. Para bang wala siyang iniintindi. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero sa sandaling iyon, parang gusto kong magtanong, hanggang kailan ba? Pagkatapos maghanda ng pagkain, pumunta ako sa kwarto para gisingin siya tulad ng nakasanayan. Hinaplos ko ang balikat niya, malumanay, tulad ng palagi kong ginagawa. "Bangon na,"
sabi ko. May klase ka pa mamaya. Hindi siya gumalaw gaya ng dati. Sinubukan ko ulit. Mas matatag na ang boses ko. Bangon na, baka mahuli ka. Sa wakas, bumangon siya, ngunit hindi man lang niya ako tiningnan. Parang normal lang. Parang wala akong halaga. Tulad ng isang alarm clock na pinapatay sa isang pindot. Dumiretso siya sa banyo habang ako'y nanatiling nakatayo sa tabi ng kama, nakatingin sa kumot na iniwan niyang magulo. Napabuntong hininga ako, pinilit kong iwaksi ang kung anong bumabagabag sa akin. Habang kumakain siya sa mesa, tahimik lang kaming dalawa. Napansin kong hindi niya sinasadyang magkalat ng kanin sa gilid ng plato. Hinayaan ko na lang, tulad ng palaging ginagawa ko. Sa likod ng isip ko, naisip ko ang lahat ng mga bagay na ginawa ko para sa kanya. Araw-araw, walang palya. Ginising ko siya, pinagluto ko siya, pinaghanda, tinulungan sa assignments, siniguradong maayos ang lahat ng gamit niya. Ako ang tagasalo ng bawat maliliit na bagay na hindi niya napapansin. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya, habang nagkukuskus siya ng plato matapos kumain, isang tanong ang pumasok sa isip ko. Napapansin ba niya? O para sa kanya, natural lang lahat ng ito? Pagkatapos niyang maghanda para sa klase, dumiretso siya sa pintuan. Bago siya lumabas, tinanong ko siya, may kailangan ka pa ba bago ka umalis? Ang sagot niya'y mabilis, halos walang emosyon. Wala na. Salamat. At iyon na yon. Wala ni isang sulyap, ni isang ngiti. Sumara ang pinto at naiwan akong mag-isa sa bahay. Napaupo ako sa sofa, titig sa kawalan. Bigla kong naisip ang lahat ng taon na ginugol ko para sa kanya. Hindi ko na mabilang ang dami ng sakripisyo, ang dami ng oras na inilaan, ang dami ng pangarap na isinantabi, ang bawat haplos, ang bawat ngiti, ang bawat tanong kung kumusta siya. Lahat iyon ay nagmula sa puso ko. Pero bakit parang hindi niya yun nararamdaman? Bakit parang wala akong halaga? Habang naglilinis ako ng bahay, narinig ko ang tunog ng telepono niya na iwan niya sa mesa. Hindi ko sana papansinin, pero may pumasok na mensahe. Hindi ko ugali ang magbukas ng pribadong bagay, pero sa pagkakataong yon, parang may kung anong nagtulak sa akin. Kinuha ko ang telepono at binuksan ang mensahe. Mahal, salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Sana magkita tayo mamaya. Napatigil ako. Ang puso ko ay bumilis ang tibok. Parang may pumipiga sa dibdib ko. Hindi ko alam ang eksaktong nararamdaman ko. Galit, sakit, pagtataka, o lahat ng yun nang sabay-sabay. Sino ang nagpadala ng mensahe? Sino ang tinutukoy niyang mahal? At bakit parang ang mensahe na yon ay hindi para sa akin? Umupo ako sa tabi ng mesa, hawak ang telepono niya. Biglang nagkaroon ng linaw ang lahat. Ang bawat pag-iwas ng tingin, ang bawat malamig na salitang salamat, ang bawat pagkakataon na parang hindi niya ako nakikita. Lahat iyon ay may dahilan. Hindi ako ang iniisip niya. Hindi ako ang nagpapasaya sa kanya. Hindi ako ang mahal na tinutukoy niya. Naramdaman ko ang luha na unti-unting bumagsak mula sa mga mata ko. Ang bigat sa dibdib ko ay hindi na ulap. Ito'y parang bato. Isang bagay na hindi ko basta-basta maaalis. Tumayo ako. Binitawan ang telepono at tumingin sa bintana. Sa labas, ang araw ay maliwanag. Ang langit ay bughaw. Parang walang nangyari. Parang normal lang ang lahat. Pero sa loob ng bahay, sa loob ng puso ko, alam kong may nagbago. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi na ako ang mundo niya. At ang mas masakit pa, hindi ko alam kung kailan ako naging hindi mahalaga sa kanya. Pero isang bagay ang sigurado, sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, sa bawat ginagawa ko para sa kanya, hindi kailanman ako ang pinasalamatan niya. Pinikit ko ang mga mata ko at pilit na kinalma ang sarili habang naririnig ang tunog ng kanilang tawanan mula sa kusina. Ang mga tinig nila, malalakas, malaya
at walang bahid ng alalahanin. Kanina pa ako nakaupo sa gilid ng kama, nagtatago sa likod ng pinto ng kwarto naming mag-asawa. Hindi ko alam kung paano ako makakababa o kung dapat pa ba akong bumaba. Ang bawat hakbang papalapit sa kanila ay parang espada na unti-unting tumutusok sa dibdib ko. Kanina, nagluto ako ng agahan. Sinigurado kong malinis ang mesa, maayos ang mga plato, at mainit ang kape. Parang ritual na sa akin ang gawing perpekto ang umaga niya. Kahit pagod na ako sa kakatrabaho magdamag, bumangon pa rin ako ng maaga para mapagsilbihan siya. Nakasanayan ko na rin ang magising bago siya magising para lang masigurado kong maayos ang araw niya. Pero ngayong umaga, hindi ko siya ginising. Hindi dahil tamad ako, kundi dahil ginising siya ng ibang tao. Narinig ko kung paano niya binati ang babaeng yon, si Angela. Ang aga mo. Salamat sa pagpunta. Tila puno ng galak ang boses niya, isang tono na matagal ko nang hindi naririnig mula sa kanya. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang puso ko. Si Angela, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong high school. Ang babaeng laging nandyan para sa kanya tuwing may problema siya. Pero hindi ko akalain na siya rin ang magiging dahilan ng problema ko. Nagsimula akong maghinala noong nakaraang linggo. Ang mga text niya, ang mga palihim na pagngiti sa telepono, ang mga gabing bigla siyang tatahimik kapag malapit na ako. Hindi ko alam kung paranoia lang ba ang nararamdaman ko o kung may batayan talaga ang pakiramdam na may mali. Pero ngayong umaga, habang naririnig ko ang masayang kwentuhan nila sa kusina, biglang tumama sa akin ang lahat. Hindi ko na kailangan ng ebidensya. Ang totoo ay naririto na sa harap ko, sa mismong tahanan naming dalawa. Pilit kong iniwasang mag-isip ng masama, pero paano? Kanina, habang naghuhugas ako ng plato, nakita ko ang paraan ng pagtingin niya kay Angela. Hindi ko kailanman nakita ang ganoong ningning sa mga mata niya tuwing nakatingin siya sa akin. Hindi ko kailanman naramdaman ang ganoong pagkasabik mula sa kanya. Sa loob ng halos isang dekada naming magkasama, ako ang gumising sa kanya araw-araw. Ako ang nag-alaga. Ako ang tumayo bilang tagasalo ng lahat ng responsibilidad. Pero ngayon, parang hindi niya ako nakikita. Parang wala akong halaga. Parang ang lahat ng ginawa ko ay hindi sapat. Tumayo ako mula sa kama at marahang binuksan ang pinto. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila musika na nagpapakulo ng dugo ko. Dumaan ako sa pasilyo, dahan-dahan, parang multo sa sariling bahay. Nang makarating ako sa kusina, tumigil ang tawanan nila. Bumungad sa akin ang tanawin na hindi ko inasahan. Si Angela, nakatayo malapit sa mesa. Hawak ang tasa ng kape, habang ang asawa ko ay nakaupo sa tabi niya, nakangiti. Isang ngiti na matagal ko nang hindi nakita. "Uy, nandito ka na pala," bati niya sa akin. Walang bakas ng pag-aalala o hiya sa mukha niya. Si Angela nagdala ng pandesal, ang sarap. Tumingin ako kay Angela. Maganda siya, hindi lang sa pisikal, kundi sa paraan ng pananalita niya, sa paraan ng pagdadala niya ng sarili. Hindi ko alam kung inaamin ko na lang ba sa sarili ko na hindi ko siya kaya, na hindi ako sapat. Pero hindi ko pinayagan ang sarili kong magpatalo. Lumapit ako sa mesa, kinuha ang tasa ng kape, at uminom. Kahit hindi ko gusto. Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon nang hindi lumuluha. Pero nagawa ko. "Masarap ba, mahal?" tanong niya habang nakatingin sa akin. Ang tono ng boses niya, normal. Walang bahid ng malasakit. Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa kanya. Sa lalaking ilang taon kong minahal. Sa lalaking pinagsilbihan ko. Sa lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. Sa bawat pagtingin ko sa kanya, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Parang may pader sa pagitan naming dalawa na hindi ko kayang gibain. At ang pader na yon ay si Angela. "Ano, okay ka lang ba?" tanong ni Angela, halatang nag-aalala. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanya kung alam ba niya kung gaano ako nasasaktan. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, ngumiti ako.
Isang ngiti na puno ng panlilinlang. Oo naman, mabuti ako. Pagkatapos noon, bigla akong tumalikod at umakyat pabalik sa kwarto. Hindi ko na kayang manatili sa harapan nila. Ang bawat minuto na kasama nila ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa akin. Pero nang isara ko ang pinto ng kwarto, biglang bumukas ang isa pang pintuan. Hindi ko inaasahan ang narinig ko. Bakit ka nandito araw-araw, Angela? Tanong ng asawa ko. Hindi ko alam kung tanong ba yun ng pagtataka o tanong ng pag-aalala. Alam mo kung bakit? Sagot ni Angela, malumanay, pero puno ng kahulugan. Dahil mahal kita. Tumigil ang mundo ko sa mga salitang yon. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga. Ang tunog ng pangalan niya sa bibig ni Angela, ang salitang mahal, parang palakol na biglang bumagsak sa puso ko. Sa wakas, narinig ko na ang katotohanan, at ang katotohanan yon ay parang bangungot na hindi ko na matatakasan.